Ngayong 2026 ay nag-travel kami ng almost 48 hours mula Laguna hanggang Cebu. Natulog at nagpalipas ng gabi sa dalawang magkaibang port para i-surprise visit ang mga magulang ko sa Camotes Island. Tinuruan din natin si Bunso mag-drive. Ito, clutch. Clutch. Sobrang daming aberyang nangyari. Pero ang hindi namin alam, ito na pala yung last time na makikita namin na buhay si Papa. Magpapaalam na tayo sa aking napakasipag at napakabait na ama. Siya lang naman ang isa sa pinakadahilan kung bakit ko naisipang simulan ang aming journey sa content creation. Ito na ang huling episode na makikita natin siya kasama namin. Kaya't balikan natin ang mga huling masasayang alaala namin kasama siya. Hindi ko alam paano ko sisimulan tong vlog na to eh. Hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot, maging masaya. Pero kung updated kayo sa Facebook page namin, malamang alam nyo na yung nangyari. Hindi kasi ako masyadong nag-upload sa YouTube ngayon eh. This is one of the most painful experience na naranasan ko sa buong buhay ko. Kasi si Papa, makita nyo naman or siguro may intro tong video na to, namayapa na siya. Nakapagpahinga na siya ngayon. Si Papa kasi yung pinaka-inspiration ko eh. Kung bakit ako lumaking ganito, kung bakit ako namulat sa paglaland trip. Hirap. Nirecord ko sana tong video na to 1 week. More than 1 week na after niya mawala. And para sana wala nang emosyon. Parang makala ko makaka-recover na pero hindi pa rin pala. Ang tagal pala talaga maka-move on. Kasi mga decisions na ginagawa namin na nag-revolve around sa kanya. Kaya yearly kami nagbabakasyon. Simula nung na-operahan siya after mag-dialysis niya 3 years ago, yearly kami umuwi kasi nga parang we are preparing ourselves na baka mangyari nga tong time na to, baka dumating sa time na to. Pero hindi, ano pala talaga, kahit pag nandun ka na, you will never be prepared for something like this. Siya kasi yung isa sa mga dahilan bakit kami nagbablog. Gusto kong i-upload yung mga nangyayari sa amin para makikita niya, mapanood niya, para hindi siya masyadong nalulungkot dun sa isla. Siya din dahilan ba't yearly kami umuwi. 3 years niyang in-endure yung dialysis session niya. Mabiyahe, tatawid ng isla, barko, twice a week. Tapos, magpapadialysis ng 4 hours. Mahirap yun. Pakiramdam ko hindi niya masyadong na-enjoy yung retirement niya. Imbis na makapag-relax, makapagpahinga, yung natitira niyang oras doon sa isla na uwi sa pabalik-balik niya ng dialysis sa Ormoc. Tinis niya yun para mapahaba yung buhay niya, para mas makasama niya kami ng matagal. Kaya I'm doing my best na yearly uuwi. Minsan twice a year pa nga kami kung umuwi doon. Kahit medyo kapos-kapos, pilitin ko talagang umuwi para makasama sila. Pero bago ko simulan yung video na to, medyo mahaba na kasi yung yapping ko eh. Gusto kong pasalamatan lahat ng mga nakiramay, yung mga tito at tita ko. Alam ko kung gaano nyo kamahal si Papa. Nakita ko naman kung paano nyo siya itrato. Yung mga kamag-anak namin sa father side yan, yung iba nga ngayon ko lang halos nakilala pero ang dami nilang kwento tungkol sa mga pinagdaanan nila ni Papa. Mga kapitbahay namin dito sa San Pedro na nagkabot ng tulong, hindi nila talaga nakalimutan si Papa. Mga kapitbahay namin sa Pilar, Camotes, yan, nung nagsimula si Papang dialysis, ang sa mailibing siya talagang laging nandyan. Mga kaibigan namin nagpaabot ng tulong at nakiramay. Yan, malaking part kayo ng recovery process namin. Hindi ko expect talaga na sobrang dami nagmamahal kay Papa. Ang dami kong backlog na video pero parang nawala na rin ako ng gana i-edit. Prioritize ko lang tong video na to. Actually, hindi pa nga siya tapos. Kaya hindi ko pa alam talaga kung ano yung magiging kalalabasan ng video na ini-edit ko. Pero
Prioritize ko to kasi malapit na mag 40 days si Papa. And gusto ko sana may upload to para makita ng mga kaibigan niya at mga kamag-anak namin, lalo yung mga tito ko sa abroad kasi gusto nila laging nakikitang masaya si Papa eh. Kaya gusto ko din makita at may share din sa inyo kung ano ba yung mga last experience namin together sa isla. Kasi nirecord namin to 1 month before siya mamatay. Actually 3 weeks lang nga lang eh. So, yun lang. Para ma-enjoy niyo. Okay guys, good morning yan. So makapansin nyo, dito tayo sa aking office. So kararating lang namin from outing. Ngayon ay May 18. Kahapon kami dumating galing outing. So ngayon sobrang aga pa, 7:02 pa lang ng umaga. And work na naman ulit ako kasi ang dami kong gagawin. Sobrang dami kong gagawin guys. Dahil nahabol ko yung oras ko dahil bukas alis na naman kaming family. So mabiyahe na naman kami ng road trip papunta ng Camotes Island. Kaya marami rin din tayong gagawin. Kailangan kong tapusin lahat ng work ko this whole week ngayong araw para hindi tayo magmamadali. Dahil nasa kalsada tayo ng 2 araw, so hindi tayo gagamit ng laptop. Hindi tayo mag-work, magdadrive lang tayo. Hindi nila alam na magbabakasyon kami ngayon. Hindi alam ng parents ko sa Cebu. Dahil alam nila wala kaming pera ngayon, wala kaming budget. Kasi last month or a few weeks ago lang natapos yung pinagawa naming bahay. Medyo malaki-laki nilabas namin pera doon and ganoon kami ng konting mga loans para matapos na yung bahay. Hindi namin bahay, bahay namin siya pero rental property siya, hindi namin siya titirahan. Paggawa ko ng pay parking at saka house na for rent. Kaya ngayon, si kaso na nakaraan, daming gastos. Kaya hindi nila alam na uwi kami kasi wala kaming budget. Pero siguro mga 2 days ago lang kami nakapag fully decide na talagang umuwi. Kaya hindi kami prepared. Hindi pa tayo nakapagdagat. Ngayon tayo makakapagdagat guys. Dahil aalis na nga agad tayo kinabukasan ay kailangan nating asikasuhin ang mga dapat nating asikasuhin. Nagpakarwash tayo at nagpa-full tank ng ating sasakyan. Sobrang haba nga ng pila dito sa gas station dahil nagkaroon ng malaking rollback. Nagpunta rin tayo ng mall para mamili ng mga kakailanganin nating dalhin sa ating mahabang biyahe. Siyempre, iginala na rin natin ng mga bata bago tayo bumiyahe ng napakalayo. Kinagabihan ay naghakot na rin tayo ng mga gamit para mailagay na natin sa ating top load. Para bukas ay hindi tayo aalis na pagod at pawisan dito sa San Pedro, Laguna. Kinabukasan ay maagang gumising si Mrs. para magluto ng aming baon. Kailangan din namin mag-almusal bago umalis para hindi kami aalis ng mga gutom. Siyempre may mga bata kaming kasama. Okay guys, so papunta na kami ng Matnog Port and inabot na kami ng ulan. Buti nakaalis kami bago umulan. Ngayon ay 8:30 na ng umaga and almost 14 hours away kami from Matnog Port. Hopefully smooth yung magiging biyahe natin hanggang Cebu. Kain muna tayo guys, kunin ko lang sa likod yung mga foods namin. Let's go eat. Dito rin kami nag-stop over nung nakaraang taon para kumain kasi maganda yung view. May mga dagat. Okay guys, tapos na kami kumain and balik na tayo sa kalsada. Let's go na! I haven't
felt the sun or the blowing of the wind. Don't know where it goes. Haven't heard where she's been. To be happy, stay strong, to feel love, to be known. I haven't read a book without skipping a page. I don't take the time, I don't know how to wait. To be happy, to stay strong, to feel love, to be known. I haven't felt the stars, I haven't seen the moon. I wrote them all in song so I could sing for you. To be happy. Okay guys, so tapos na kaming kumain dito sa McDo. Bali nakapag-bihis na kami, nag-toothbrush na rin kami sa loob, nakitoothbrush na rin kami. At nakapagkilamos, si Mrs. nakapagkilamos, nakaihi. Hindi na kami nagmamadali ngayon kaya chill drive na lang kami. Mamaya, gating namin sa Ormoc, siguro makakapag-grocery pa kami. Doon na lang din kami matutulog sa port siguro kung papayagan kami ng gwardiya. Para bukas ng umaga, tatawid kami sa isla. Kasi nagpapadialysis pa yun si Papa eh. So Friday pa ang uwi nila sa isla and kami makaka-uwi kami ng Thursday. Hindi pa nila alam, magugulat na lang sila na kami ang susundo sa kanila dun sa isla. Let's go na! Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world, lost in a life you never could offer. Even if you never flown before, you can take a chance and try once. Okay guys, hello again. Galing na kami ng Robinson, nakapang-grocery na kami at ano pinagagawa namin dun. Tapos, dito si Clary ngayon sa Dunkin Donuts. Bumili kami ng pasalubong at pagkain ng mga bata. So bukas pa kami sasakay ng barko ng umaga. Pero, muntik na kaming magkita nila mama dahil mag-SM dapat kami. Tapos, bigla silang nagpunta ng SM kanina, nag-send ng picture sa group chat na si Papa ay kumakain ng halo-halo sa SM. So, muntika na. Kaya ngayon, punta na kami ng GGC Port after bumili ng Dunkin Donuts. Titignan namin kung pwede ba kami tumambay doon ng gabi. Para doon na kami matutulog dito sa loob ng sasakyan. Para ang alis ng barko ng umaga, papasok ng isla. So, aga kami doon. Kung mag-rent pa kami ng hotel ngayon, baka hindi kami umabot sa alas 6 kasi tanghali na gumising tong mga bata. Kinagabihan ay napagdesisyonan na nga lang namin na maghanap ng malapit na karinderya para makapagpahinga na rin kami ng maaga. Dahil pasahero naman kami ng barko, ay pinayagan na lang kami ng gwardiya na matulog dito sa pier. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of
but I hold on. A visionary, sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known. Musta, Nick? Ay, sabi ni Mama Bella. I think I will get to Diana. Bigyan mo kay Diana. As soon as how you know. Ayo. 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 Diana. 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 Give mo kay Tito Set. Give mo kay Tito Set. Hi, Tita! Hadi. Mapunta kayo ba ako sila? Kahapon to kami abot. Wala na lang ako nag-apas dito sa kuan. Apiki sa... Lagi? Nang makarating kami sa bahay ay sinalubong agad kami ng mga kapitbahay at ni Hana para tulungan kami maghakot ng gamit. Okay guys, ligo muna kami ng dagat. Dahil high tide na. Tanghaling tapat pero high tide. Kaya magpapalamig tayo sa dagat. Lalim ng dagat oh. 3 days na kami walang ligo guys. Yung ano niya to no? Yung sa flashlight niya. Oo. Sabi na eh. Naamoy ko Hana eh. Amoy papa eh. Nagigil na mag-swimming si Kratos. Init parang ano to ah. Parang hot spring ah. What's up? Good morning guys. Today is already tomorrow na. Yan, nagpiprepare sila ng aming lunch mamaya. So ngayon, susunduin namin sila Airmats kasi surprise namin sila. Hindi kami si Mamila, yes. Sa atin susunduin si Mamila. Sunduin namin sila sa port. Kasi hindi nila alam na nandito na kami kahapon pa. Message na pala ni Hana na mama, susunduin kayo ni Tito kasi andiyan kami, may bibilhin kami mamaya. Sabay na lang kayo, ganun. Pero kami magsusundo sa kanila. Surprise, nandito na kami kahapon pa. Tingnan natin mamaya yung reaction nila. Surprise, Mamila. Surprise, Lola. Dad, we're here. Let's go. Si Papa oh, nakasombrero oh. Mukha kaya ni Papa yung yan. Alam niya yan. Alam mo kasi yung mata ni Papa. Si Mama nasan? Ako siya sigurado. Hindi sigurado. Hindi mo kayo kaya. Hindi siya sigurado ah. Maraming tayo para sa Nakatiting siya eh. Titignan. Si Mama. Mama. Nahap siguro nila yung van. Di mo, nakatingin din. Mami na. Hello. Hindi nila alam, hindi nila alam. Ayun na, alin natin is hide. Wala pa yung van. Hindi ko wala na yung van. Punta na natin. Bakit hindi na? Splash right here. It's splashing. I got this. Saan yung mamaya mo na? Sa tabi na. Hi. Hi! Dito ka na ba? Harap. Nakatitig si Papa, tapos hindi siya. Nakatitig si Papa. Sabi ko parang, uy, mapura. Di ba kami namukaan pa? Na-surprise ba kayo? Kita dito na nag-ano eh. Papa, tinignan namin si Papa. Ano si Papa, hinahanap yung van.
hinahanap ko yung ano, sabi ko, Kanina pa ako din eh. kuya. Kasi may upload eh. Sabi niya, hindi siya si Papa, hindi siya. Nakatingin na niya si Papa, kita sa video. Dito na ano eh, dito sa... Alam ko din na may kamukha to dito eh. Hi! Hi, Pipi! Hi! Diyan na si Mama na. Ay, tayo dumating kahapon. Di ba nag-SM kayo? Nasa Robinson kami. Yan yung kotse yung tinitingnan ko eh. Si Papa, tagal nakatitig. Si Papa, tititigan namin. Tawa kami ng tawa. Siguro sobrang labot na talaga ng mata ni Papa. Hindi niya nakita yung sasakyan. Hindi, ang hinanap ko talagang Pan. magkano ang konak Meron na sa bahay isa. 10 lahat kasama mga ano, pamasahe sa barko. Pupultang ako umalis. Pagsuliin ako ng so mga 6,000 siguro. dati ang 3,500 paabot na. Okay, day 2. Ligo again ng dagat. Kasi ganda ng dagat. Tahimik. Sarap po. Ang sarap maligo sa dagat. Swimming in the ocean. Are you happy? Nag-recycle ng mga 1.5 para maging salbabida. Swim to daddy, swim to daddy. Dali, come to daddy, let's go there. Galing ah, galing mag-swim ah. Very good ah. Very good naman yan mag-swim. Mila, shark, dud, 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 dud. Dapat naka-invest si Papa pala. Eh, may life vest dito kay Atreus, oh. Sabi lang ngayon, pero adlukan talaga. Kinabukasan ay naghanda ang lahat para sa isang triple birthday celebration ng aking mama, papa at aking tita. Pero hindi kami nabigyan ng magandang panahon. Simula kagabi ay walang tigil ang ulan at sobrang lakas ng hangin. At tila ba parang walang planong tumigil ngayong araw. Pero hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa. Okay guys, so maulan-ulan pa. Silipin mo natin sila doon kasi nag-iihaw na daw sila ng yaw bags. So may yung giluto diha. Rice down! Ano po kayo? Kinahaponan ay tila ba parang may milagrong nangyari. Biglang tumigil ang pag-ulan, kumalma ang panahon at nakapagsimula na silang magluto ng lechon. Unti-unti na rin nilang nilabas ang mga handa para ready na lahat pagdating ng mga bisita. John B, kaya makita nila Tito Dudes. Mga night tears of joy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah, happy birthday! Happy birthday, Mama. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind,
Your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away. With you, no need for words to say. Your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. Okay guys, aalis muna kami dahil kami ay magka-practice driving. Yan, tuturuan namin mag-drive si Hana. Shoot out, clutch. Clutch. Nakapag-try na siya mag-drive sa simulator na dinala natin. So, kung hindi ko pa naikwento, may dala kaming SIM na manibela na manual. Kaya, nakapag-practice na sila. Si Hana at saka si Nick yung pinsan ko. Kaya ngayon, susubukan natin siyang pa-drive ng tunay na sasakyan. Meron kasi kaming van dito na hindi na nagagamit. Nagagamit siya ng tito ko. Pero dahil minsan, nirarayo mo na, hindi na makapag-drive. So, tuturuan natin si Hana mag-drive. Tingnan natin kung pwede na ba siyang mag-drive ng tunay na sasakyan. Pag naigaganon-ganon mo siya, sabihin niya, oh, Putik, makakalimutan ko. huwag mong bibitawan yung preno ha. Ganyan. Ganun. Ingits mo na. Sige, huwag ka matakot. Bitawan mo na yung preno. Hindi bitawan yung preno eh. Hindi ko Dapat, binitawan. neutral mo na. Preno ha. Okay, doon na akong bitawan yung... Huwag mo na silinyador. Tapak mo yung preno. Tapak mo yung preno. Tapak mo na yung bitawan mo lang yung silinyador ha. Alalay ka lang sa silinyador. Bitawan mo lang bitawan yung silinyador. Sige, at alalay yung pa sa preno. Sige, under na yan. Sige, under na yan. Ligo mo ha. Sige, ligo. Yan, first step. Lakasan mo, sige. Lakasan mo yung tabig. Preno. Sige. Clutch, bitaw, clutch. Clutch. Preno, kabig. Sige, ano mo lang doon, tabi mo lang doon. Bago umuwi ay bumili na nga rin kami ng tinapay pang almusal namin kinabukasan. Late na nga kami nakapagsimula mag-practice driving kaya inabot na rin kami ng gabi sa daan. Dahil bukas, magsisimula na ang pinaka-challenge ni Hana. Kaya sana natin siya tinuturuan mag-drive ay para meron maghahatid kila mama at papa sa barko tuwing may dialysis session si papa sa Ormoc City. Dahil isa sa mga plano namin ang bumili ng bagong sasakyan. Okay guys, so umaga na ngayon at ihahatid muna namin sila mama sa pier kasi magpapadala si papa. Kaya ngayon si Hana ang nagda-drive. Hindi ko alam kung abutan namin yung unang barko, unang bangka, pero mukhang abutan naman ni Hana. Alas 6 ba umalis yun, ma? Paano naman na nag-drive para maano natin yung oras? Balik na siya ng... Kaya di ka na yun? Mabuti kung hintayin tayo ng Island Jet. Hindi mo kasi ka na napaka-meron ko ay hindi pa mamaya. Kinakayaw ni Papa. Hindi na talaga siya malaya-misis yan. Alas 5 na. Kain mo na yung kabilang sa isa na kabig pa! Clutch! Ano ba yan? Kung may kasalubong na, kapag ka na doon, nagsimula sila ni Kuya Manak mag-drive patrono ng kamutis. Ganyan lang din ang pisa pa. 5:54 na guys. 6 AM umaalis ang bangka. Pero mukhang abutan pa namin. Sakto alas 6 ba yung naalis, ma? Hindi. Pangalang oras. Bibilang pa yun sila na po sa iyo.
Optimistic si mama. Mag-alala dyan, kay John Mar naman, ma-attend si Hana eh. Hindi naman ako nagmamadali kasi hindi naman ako ang malilit sa barko eh. Diretso mo lang dyan tapos ito pa dyan sa loob ko na ito. Clutch? Ano? Paralay, clutch pa rin ang Hana. Handbrake. Neutral. Handbrake. Babalas pa ha? Ayun na, naka-handbrake. Buzzer beater si Hana, umabot tayo sa barko. Pero bago umuwi ay dumaan muna kami sa tindahan ng gulay. Tapos ito ang nangyari. Ba't nung ka nagpunta sa kabila? Ay, ang layo-layo no, no? Akala ko kasi hindi dumiretso doon. Akala ko ikaw, siya pala. Sabi ng babae sa akin, hindi na ganun yung kamay ko. Layo-layo no, Nana. On late-late no, no? Hindi ako na yan. Hindi na ako tumingin. Pag ano ko, bakit babae yung nakapadya? Doon siya, pumasok sa sasakyan. Papasok na, buti bumbusina ko. Habang wala si Mami at Daddy Lo, ay nagpalipas kami ng oras sa pagliligo ng dagat. Ang hindi namin alam, pagkatapos ng mga masasayang oras namin sa pagligo ng dagat, ay may nakabang pala sa amin ng malaking problema pag uwi ng bahay. Okay guys, dito kami sa bahay, hindi kami makapasok. Balloon. Kasi nilak ni Hana yung pinto dito. Mommy. Tapos, yun yung doorknob guys. Walang susian. So, nagbabanlaw kami sa labas. Hindi namin alam kung paano papasok. May pinto sa harap pero wala rin daw susi. Ano din siguro to? Hindi pwede. Ginamit niya? Baka. Kaya gamit ng aking advanced na technological skills, sinubukan kong buksan ang pinto gamit ang isang itak. Pero hindi ako nagtagumpay kaya sinira ko na lang yung pinto. So, ito niya nakalak to kanina. Nakaganyan. Tapos nagawang initak ko kanina. Nagawang ko ng paraan na mapihit. Nung napihit na, pag doon ako nakakawit din. Aray mo. I'll sing, I'll dance, and I'll bright lights. Sing with everyone. Okay guys, alis na naman kami. Susunduin na namin sila mama. Si Hana na naman ang pagdadrive natin ngayon dahil trainee natin siya eh. So kung matatandaan nyo, kahapon nung hinatid namin sila, siya din ang nag-drive. So mutik pa kami masubsob. Let's go na! Let's go na! Ano pag bibitawan ng buo yung clutch ha? Okay, pauwi na kami. Bumili muna kami ng burger bago kami umuwi. Si Hana pa rin ang nagdadrive. Kaya si Papa hindi makatulog sa biyahe. Damay pa. Okay naman yung drive ni Hana. Parang pinakabahan pa kasi si Papa eh. Wala problema sa akin yun, basta nakakarating kahit mabagal. Hindi ko naman nakakurahin kasi ano na lang, gigising na lang ng maaga. Bahala na kung sa June Park ka Pagdating ay agad kong kinuha ang doorknob na pinabili ko kay Mama at sinimulan ko ng ayusin ang mga doorknob nilang mga sira at walang mga susi. Dahil hectic ang schedule namin ngayong araw. Let's go na to San Pedro Laguna. Iiwan na lang natin yan si Tita Hana. I don't like Tita Hana. I want Tita Hana. I don't like. May mga bisita kami na dumating. Dumating ang mga dating classmate ni Mama at ng kanyang dating teacher. Kaya nagkaroon kami ng konting salo-salo habang nagkikwentuhan. Pagkatapos kumain ay nagprepare na nga sila dahil may appointment kami ngayong hapon. Habang sila ay nagpe-prepare sa bahay, kami naman ni Ate Rios ay naligo ng dagat.
Okay guys, so alis na kami. Naligo kami ng dagat ni Atros kanina, tapos yun, nakabihis na sila lahat. Sasalubungin namin yung Santo ata. Darating siya ng alas 2, so ngayon ay 1:13 guys. Ano pala ngayon, last na misa ng pare dito sa isla. So kung familiar kayo, dito sa Islam, medyo religious ang mga tao dito at maraming nagsisimba. So parang big deal sa kanila na mapapalitan yung pare. Medyo malungkot, kaya kailangan namin pumunta para masaksihan namin yung kanyang last mass dito. So let's go na. Nalipat na tuloy si Papa sa second row. Kasi na-promote na si Hana sa driver seat. Candlelight in the dark, weight of a broken heart, knees falling on the floor, and I could hear you pray. And listen, I won't forget the way that you called me back, and because of the hope you had, I'm forever changed. Yeah. I'm forever changed because of you. Yeah. It's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith that made those mountains move. Move, how you made those mountains move. Yeah, yeah. For all of the pain you faced, and trials you overcame, every road that you paved, thank you for it all. I wish you could see me now, way up beyond those clouds. I think I would make you proud, and your prayers haven't let me fall. It's your faith that made those mountains move. It's your faith that brought me to the truth. It's the way you called heaven down when you prayed for where I am now. It's your faith. It's your faith. Okay guys, nililigo muna ako. Ako lang muna mag-isa maliligo ngayon. Ilang araw na lang kami, kaya kahit medyo maalon, liligo ako. Gusto ko masulit yung stay ko dito kasi ilang uwi na kami na hindi masulit yung ligo eh. Dinky, ligo! Dinky! Aligo ka, Dinky, ha? Aligo. Okay, tapos na sa maligo.
Parker? Hangganan. 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 Pagka ano nito, lampas, hindi na dapat Di dapat mag-swimming. fishing. Fishing. Pwede bingit. Pero pukot hindi dapat. Alon? Okay guys, good morning. Kami ay uuwi na. At ewan ko lang kung gaganda yung panahon nito mamaya, pero tanya yun. Hindi mo na makita yung Leyte. Sabihin yan, umuulan dun sa kabilang side. Yung biyahe na kami ngayon kasi may mga gagawin pa kami sa Ormoc City. So si Kratos kanina ayaw pang bumangon. Parang ayaw niyang umalis. Alam niya kasi nakakaramdam siya. Aalis kami. Pag aalis na kami dito, lagi siyang ganyan. Nagsusumiksik sa kama. Si Atrice naman ayaw din umuwi. Gusto na dito tumira. Pag tinanong mo, let's go back to Laguna, ayaw na rin umuwi. Pero uwi na kami ngayon. Parang kanina nagkapote na kayo eh. Sakto naman kasi paglabas natin, biglang lumakas eh. Tapos sige mo, minto na rin ngayon yung gad. Mahina na rin. Talagang binasalan tayo lahat. Tapos tumigil. Biniblisingan ka nga kuya eh. Tad kasi si Kratos kasi aalis na eh. Kaya Bumangon pa. Ayaw niya. siksik siya lang sa higaan para hindi siya umalis. I-offer mo sa kanya, no? Sagot. Kahit cellphone, ayaw. Babay ka na kay Si Daddy? Naiwan si Daddy sa car? Oh, kawawa naman yan. Naiwan si Daddy. Bye, Daddy. Bye, Daddy. Ano si Daddy? Naiwan sa car? Daddy. Where? Where Daddy? Ah! Oh, well. Meron kang kumalaw. Papa, si Papa na. Iiyak na naman si Papa. Ha? Meron kang kumalaw. Sorry. We're here na sa Ormoc City. We're going back to San Pedro, Laguna. Kung nasa papa na kay... Huwag mo sabihin man na mag-uol si Papa, kay basin mag-uol yun na. Pag sinasabihan mo pa naman yan na mag-uol, nag-uol yun. Imbis na dili unta mag-uol. Bago namin simulan ng mga errands namin dito sa Ormoc ay hinatid muna namin si Papa sa ospital para makapagpa-dialysis. Saktong-sakto lang ang dating namin dahil pagpasok nila sa loob ay inulan naman kami ng malakas dito sa labas. 4 na oras ang dialysis niya kaya habang naghihintay sa kanya ay nagpunta muna kami sa SM Ormoc para kumain ng aming tanghalian. Namili na rin kami dito ng mga kakailanganin namin sa biyahe dahil mahaba na naman ang biyahe namin pabalik ng Laguna. At syempre, hindi pwedeng walang ganap si Bunso tuwing papasok tayo ng mall. Kaya't nagbanding din sila saglit ng kanyang tita Hana dito sa mall habang naghihintay kay Lolo. Pagkatapos ng dialysis session, ay bumiyahe kami papunta ng Merida, Leyte para bisitahin ang isa sa aking mga tito. Hapon na nga natapos ang dialysis session ni Papa kaya dito na rin kami nagpalipas ng gabi para makapagpahinga bago bumiyahe. Dito na rin kami nag-almusal at nag-ayos ng gamit namin na ilalagay sa top load ng sasakyan. Isa sila sa mga nagkasikaso kay Papa nung bago pa lang siya magsimula sa kanyang pagdadialysis. Tanghali na nung makaalis kami at mamimili pa kami ng mga pasalubong. Tapos nasabugan pa kami ng gulong sa gitna ng daan sa hindi malamang kadahilanan. Natila ba parang ayaw pa kaming paalisin at pabalikin ng Laguna. Kung alam ko lang ang mga susunod na mangyayari, hindi muna sana kami umuwi. Nung naayos ko na ang gulong ng sasakyan, ay namili na ng pasalubong si Mrs. kasama si Mama. After nila mamili ng pasalubong, ay nag-decide kami na mag-early dinner na habang kasama pa namin sila Papa. Pagkatapos mag-dinner,
ay inihatid na nga namin sila sa bahay nila dito sa Ormoc City. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, ma. Mami lang, si Mami lang. Bye. Bye-bye pa. Kita na lang tayo sunod. Bye-bye pa. Ay, sus, umiyak na. Crying. Lolo is crying also. Hag na lolo, hag na lolo. Hag lolo. Lolo na, dali. Hag lolo. Hag lolo. Ingat po. Bye pa. Ingat See kayo. you soon. Bye. Hingit sa aming kaalaman, ito na pala yung huling beses na makakapagpaalam kami sa'yo. Ito na pala yung huling beses na makakasama ka namin. For someone to cut me loose, I didn't recognize those sad eyes all along. I was you, those sad eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I? Isang buwan matapos namin magpaalam sa kanya, ay namaalam na rin si Papa. Kaya kahit halos kababalik lang namin ng Laguna, ay bumiyahe na naman kami para muling masilayan si Papa sa huling pagkakataon. Pero ngayon, kasama namin ang buong pamilya. Lord, I wish I knew 20 years ago was so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad eyes all along. I was you, those sad eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I? I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Lord, I wish I knew 20 years ago was so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad eyes all along. I was you, those sad eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I? I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Lord, I wish I knew 20 years ago was so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad eyes all along. I was you. I didn't recognize those sad eyes all along. I was you. Those sad eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I?